cherry blossoms o sakura. Ito ang hudyat na springtime na dito sa Japan. Maraming mga turista ang dumarayo para makita lang ang sakura. Marami ring mga Pilipino ang pumupunta dito, pero hindi lang turismo ang kanilang habol, kundi trabaho at oportunidad. Kikilalanin natin sila ngayong gabi. Mula po dito sa Japan, ako po si Cara David at ito po ang OFW Diaries at mga kwentong overseas. Ganda! Ito yung world famous cherry blossoms o sakura. Alam niyo, napakaswerte ko kasi minsan lang daw sa isang taon kung mamukadkad ang cherry blossoms at 10 araw lamang. So in a few days, maglalaglagan na daw sa puno itong cherry blossoms. At ang swerte na nandito ako sa Japan nang namumukadkad siya. Parang ukoy. Owishi. Grabe yan! Hello everybody! Bukod sa swerteng naabutan ko ang pamosong cherry blossoms ng Japan, ay ang swerte ring nakilala ko si Marie Bernabé Nihei o Mayang, isang Pilipinang may-ari ng isang sushi bar dito sa Shinjuku, Japan. How does it make you feel? Feel amazing and great kasi relaxing ba? Ito ang pinaka-healing therapy ko. Ang makita ang cherry blossom. Yeah, kasi nagbibigay sa'yo ito ng energy. Noong 1983 nang maging entertainer sa Japan si Mayang. Magaling kumanta, magaling sumayaw, at magiliw sa mga kliyente, mabilis na umangat ang buhay dahil sa pagiging solo performer. I'm a cultural dancer through Belly and the Bellstar for 4 months. Tapos pinag-aral ako ng production president na mag-aral ako ng Japanese song at kinuha nila ako as a singer, solo. Hanggang 11. Wala pa itong way na ito, wala road na yan, wala itong mga building na ito. Pumunta dito. Pumunta ka dito, ano ba to? Palayan? Yes, rice field. Kasi ito, parking nga ng mister ko, dito kami nagbe-date lagi. Diyan kami nag-meet alas 12. Pero nang makilala niya ang asawang si Dahito Nihei noong December 1980, iniwan na niya ang pagsasayaw at pagkanta. Mula noon, patuloy siyang nagsulita para ibahin ang kanyang landas sa Japan. Ang Pilipino pa, kahit saan magaling yan, kahit ano, it's okay. Kasi lahat naman ng tao na pag-aaral, lahat ng bagay na pag-aaralan. At hindi binigo ng tadhana si Mayang. Ito ang aking pagiging international paparazzi. Andito si Dolphy. Sa labas ng kanyang restaurant, nakapaskil ang kanyang mga litrato kasama ang mga artistang Pinoy na bumisita rito. At pati sa Hollywood, mga atleta at kung sino-sinong dignitaries ng buong mundo. Patunay na talagang sikat at patok ang sarap ng sushi ng ating kababayan. Ano nga ba ang kanyang sikreto? Kwento ni Mayang, ipinundar ng kanyang biyenan at asawa ang sushi bar na ito noong 1993. Hi, omatsudo-sama. Hello! Nice to meet you! Yes, everybody! Noong una'y tumutulong-tulong pa lamang siya, pero di nagtagal, napatunayan niyang kahit siya isang Pilipino, kaya niyang maging magaling sa paggawa ng pagkaing Hapon at patakbuhin ang sushi bar. Ang pinakapuhunan ko dito, yung aking pagiging PR, charisma, at yung pagiging pakikipagkapat, pakikipagkaibigan sa mga tao dito sa kapaligiran ng aking kinaroroonan. Kwento pa ni Mayang, hindi raw dapat tumitigil ang tao sa pagtuklas at pag-aaral ng kung ano-anong bagay dito sa mundo. Para akong tuna Pag ako natigil, kasi ang tuna yan, hindi yan natutulog sa loob ng dagat, tumatakbo yan, natutulog sila, igalango yan. Pag naminta mamamatay, parang ganun ako. Kaya naman sa edad niyang 46, isa siyang aerobic teacher, belly dancer, flamenco dancer, estudyante ng Spanish at French, artista sa teatro at marami pang iba. Nagagamit pa nga raw ni Mayang ang kanyang galing sa pagsasayaw para aliwin ang kanyang customer.
Pero gaano man siya kaswerte sa kanyang tinatamasa, hindi nakalusot si Mayang sa matinding dagok ng buhay. Mula sa pagiging entertainer, nagsikap si Mayang na ibahin ang takbo ng kanyang buhay sa Japan. Nang makapag-asawa, nagsipag si Mayang na mapalago ang sushi bar na ipinundar ng kanyang asawang Hapon at biyenan. Pero noong 1986, sinubok siya ng tadhana. Tinamaan ng malubhang sakit ang kanyang anak na lalaki. Nagkaroon siya ng cancer dito sa in-between ng sa loob ng head, Oo. sa may ear. Oo. 4 times siyang inoperahan. Oo. Nag-radiation, chemotherapy for 2 years and then bone marrow transplant. And mula noon, Mula nun, naging ano ka na sa kawang gawa. yeah, doon nag-start yun. Maswerte naman agad na naipagamot at gumaling ang kanyang bunso. Ito ang nagtulak sa kanyang gumawa ng mabuti para sa mas nakararami. Itinayo ni Mayang ang JANE o Japan Association of Nueva Ecijanos. Ang mga miyembro nito ang nagtutulungang makalikom ng pondo para sa iba't ibang charity projects sa Nueva Ecija. Ang sarap kasi nung ibang tayo matulungan mo na appreciate nila yung mga ginagawa mong pagbibigyan ng mga hearing aid, dentures, wheelchair, computers. Napipil mo bang may isa-isa ba yung buhay mong inilalagay dito sa mundo? Tinutulungan din daw siya ng mga Hapon sa kanyang mga proyekto. Dito, alam niyo ba ibig sabihin yan? Please ni Mama, we need your donation. Use towels, use eyeglasses, golf club, racket, table tennis, computer. Dahil sa kanyang mga proyekto, itinanghal si Mayang bilang Ambassador of Goodwill of Nueva Ecija in Japan. Pati ang Malacanang, ginawaran siya ng Lingkod sa Kapwa Pilipino Award para sa kanyang pagsiservisyo. Bakit mo nakuha to? Because of blood donation program at saka because of my family in Japan, generosity Japanese, lahat ng tumutulong sa kanila nagbibigyan ng donation, even JICA, Rotarian, lahat ng mga pan. Kaya ito, not for me, ito ay para sa mga taong tumulong sa akin. Staff ko, pamilya ko. para Okay sa ka akin. ng buhay mo dito, bakit gumagawa ka pa mga donation sa Pilipinas? Iyon ang secret weapon ko. Oo. Ang pagbibigay ng donation, ang pag-share ng blessing and existing effort, yun ang nagbibigay ng continuous grasya sa akin. Sa pang-specialty ni Mayang, kasi magaling siya sumayaw, tulong sa kapwa, isa pa niya secret weapon ay paggawa ng sushi. Oo. Sa kalagitnaan ng aming kwentuhan, dinala ako ni Mayang sa kanyang kusina. So kukuha lang ng gano'n. Ayan. Tapos, Lagyan ng wasabi. kukuha ng wasabi. Ang pinakamagaling pa niyang staff ang nagturo sa akin sa paghahanda ng sushi. Itsura nung sa akin. Pwede yan! Grabe yan! Grabe yan! Mayroon ako gumawa ng sushi pero kinakamay ko. Yun talaga. At sinong mag-aakalang ang sushi na sikat na pagkaing Hapon, kaya palang pasarapin ng isang Pinoy. Hello everybody. What is sushi, okay? You know that? Nasa puso ko eh. Yung pagbibigay ng kasiyahan sa kapwa, di ba? Share mo yon. Pagbibigay ng masarap na pagkain, parang isa kong aligayahan. Sa maikling panahong nakasama ko si Mayang, natuklasan ko ang kanyang sikreto sa pagkakaroon ng masayang buhay at maunlad na negosyo. Ito ay walang iba, kundi ang kanyang pagiging Pilipino, na nagturo sa kanya kung paano maging masikap at masipag, pati ng muling pagbangon matapos ang mabigat na pagsubok, at higit sa lahat, ang pagtulong sa kapwa ng walang hinihintay na kapalit. So natutuwa na ako doon dahil na-share ko yung konting effort ko sa ating kababayan na sa daan na yun, na ipapakita ko yung pagtanong ng utang na loob ko doon sa itaas na naggagabay at nagbibigay sa akin ng blessing. Plus sa aking mga magulang at bansang pinanggalingan.